Hello guys, good afternoon. Today is Sabado, so wala tayong trading days. Sarado ang market. So market analysis tayo for the next trading day natin sa Monday. So ah, may mga A plus trade tayong inaabangan sa next phase natin ng funded next. So as you can see, no, we already passed the step 1, so we already in the step 2 challenge. So um, market analysis tayo. Bali, ang first break uh, market analysis natin is this one, USD CHF. So, kung mapapansin nyo guys, um, in the day we actually rejecting from this side. Actually, possible na bumalik pa tayo dito since hindi pa natin to na hihit tong area na to, no. As you can see, no. Pero kung mapapansin nyo, in this area, no, we already hit this one, na-touch na natin tong what do you call this one, resistance. So there's a probability na bababa tayo to this area. So it could be rejecting this area kung may kung sa Monday sa 4 hour meron tayo ng rejection dito sa area na to, sa support na to, then most probably tataas ulit tayo. So, ang inaabangan ko dito guys, kung itong next candle natin sa Monday is mag-break below and then retest, ang first target natin will be this area. So, how many pips was? Ilang pips kaya yan? Kung mapapansin nyo, ilang pips yan? Tingnan natin kung ilang pips. So, 34 pips guys. So, yun lang. So, ito yung possible A trade na trade natin. So, abangan natin tong USD CHF. Then, kung magkaroon ng rejection dito, then magbabay tayo. So, yun lang. Next strategy natin is USD CAD. So, as you can see guys, sa weekly natin, we are actually totally bearish talaga. Talagang bearish. Sorry. Talagang totally bullish talaga tayo sa weekly and daily natin, no? So, as you can see, no, ang trend line natin pataas ulit. Then, ni-reject ulit. Actually, bumaba to, ni-reject itong area natin. So, kung mapapansin nyo, yung 4 hour, nag-break above na tayo. Nag-close tayo above to this area, sa body na yan. And then, we're starting rejecting the lower side. So, kung mapapansin nyo guys, 1 hour rejection and then another 1 hour rejection again, no? So, possible yan. Kung itaas niya uli yan, then magbabay tayo. Ang target natin mas probably dito sa area, pero masyadong mataas yan, no? So, 1:3, like this one. Ayan. Or most ang ginagawa kong strategy is hinihintay ko yung 4 hour matapos. Then, doon ako magte-take profit. Then, or mag trailing stop loss ako. So, yun ang diskarte natin. This one is actually a trade plus again, no? So, kung mapapansin nyo, napakaganda, no? So, ilang beses tayo ni-reject dito sa resistance and then we actually break above and then close above again. And then we start rejecting the below side. And then, yun. So, hintay tayo ng possible buy dito sa area natin. And then, yan. 1:3. Next, CAD JPY, guys. CAD JPY, dito ako nanalo, no? Dito ako nag-trade. Then, actually, kung mapapansin nyo, bearish na tayo. Yan. Yung trend line natin pababa na. So, ang hinihintay ko na lang is break below and then retest and then ang first target natin will be this area. Kung mapapansin, napakalawak. Itong area na yan, napakalawak. Talagang kakainin niya pababa dito guys. Promise yan. So, ganyan ang area natin. Hindi tayo magte-trade dito na may ng tawag yan, ng break and then yung breakout tapos sell. Para probably hindi ko gagawin yun kasi kung mapapansin nyo, solid support talaga to. Most probably, pwede niyang i-reject and then itumas ulit. Kaya kung mapapansin nyo, marami siyang ano, no? Marami siyang tawag dyan, weak. Oh, yan. Ang mangyayari lang, kung i-break niya itong area hanggang dito sa area na to, mag-break niya itong weak na to mga to, yan, mag-break dito and then mag-retest ng paganyan, doon ako magsisell. Then, yun yung confirmation natin na bababa talaga tayo. So, as of now, hihintayin ko muna siyang mag-play out. Okay?
Next, GPP-JPY. So, yun lang. Ito guys. So, ito guys. Short to guys. Hintayin natin ang sell dito sa area natin. Yan. Once na magkaroon tayo ng rejection dito, possible sell tayo dito. Then, back to this area. So, ayun yung possible break and retest to. Napakaganda. Napakaganda na ito. Kung halimbawa, i-break niya above uli dito sa may itong week na to, then doon tayo mag-possible magbabay. So, ganun lang uli. Break and retest, yun lang ang strategy natin guys, no? Hindi tayo nag-scalping. Bali, basta check natin every 1 hour kung magkaroon tayo ng rejection like this one. Doon tayo magse-sell. Okay? Then, Euro USD, same thing. Possible mag-retest dito and then magse-sell tayo short. Ganyan. Yan, back to this area. Yan, same with the GPP USD. Break and retest. Napakagandang setup nito. Break and retest. Ang daming setup ngayong this Monday. So kung titingnan nyo, GPP USD, Euro USD, may mga talagang possible balikan sila tapos bumaba ulit. So NCD USD, same thing lang. Possible buy dito sa area natin. Actually, ito na oh. Ayun oh, kung mapapansin nyo, nireject niya na siya oh. Pwede na kayo, actually pwede na kayo mag-buy dito eh. Stop loss 15 pips back to this area. So may resistance. Pero actually, itong NCD CAD tsaka NCD USD medyo mabagal yung galawan dito guys. Kung titingnan nyo, 4 hour pero ang lilit ng mga candle. Kaya medyo iniiwasan ko tong NCD CAD mag-trade. And then gold, actually, dapat tapos na ako sa prop firm ko. Nag-trade ako dito. Actually, dito ako nag-trade. Dito, sa area na yan. Ang problema, binalik niya yung na-hit niya yung break even ko, bumalik tapos bumaba uli. So, dapat actually panalo na ako dyan. Pero okay lang yun guys. Yun lang guys. Bali, marami tayong possible trade sa Monday. So, hintay lang talaga natin mag-play out then tsaka tayo bimira. So, yun lang. Talagang ang Forex talaga is hintayan talaga, no? Kailangan talaga matinding patience. Tapos, hintayin mo talaga pumunta sa'yo yung trade idea. Kasi, huwag mo ipoforce yung sarili mo mag-trade. Bali, hintayin lang natin talaga yung setup na pumunta sa'yo. Then, doon ka mag-initiate ng trade. So, hintayin natin to. Sana matapos natin itong phase 2 challenge natin at sana hindi tayo matalo. Pero, tingnan natin. So, yun lang guys. See you. Update ko kayo. Thank you.